Maganda ang laro ni Ian Miller laban sa team ng Pilita Jaya na kinabibilangan naman ni Chris Macolo sa BCL o Basketball Champions League. Siya ang isa sa bumuhat sa team ng Broncos para makuha nila ang kampyonato. Mas pinili nga ng strong group itong si Ian Miller at hindi si Chris Macolo ang kanilang kinuha. Nakita natin ang opensa ni Ian Miller kapag nagumpisang uminit ay tuloy-tuloy na nga at mahirap mapigilan. Gusto nga rin sana ng KCC Aegis ng isang Calvin Oftana na maging ang kanilang Asian import, pero alam naman natin na isa si Calvin Oftana sa mga local players na naglalaro ng high-level basketball sa PBA. Nasa peak ang kanyang laro at malaki rin ang sahod nito sa PBA at dahil sa kanyang skills na nagagamit niya para maging epektibo na manlalaro. Isa rin siya sa mga kasalukuyang Gilas players natin na maganda ang laro sa international level kahit hindi nga tayo fan ng isang team, pero kung magaling talaga yung player gamit na gamit sa kanilang sistema ay mapapawaw ka rin talaga. Terdy Ravena ang isa sa matunog nga ang pangalan na posibleng kunin ng Busan KCC Aegis. Nakuha ni Terdy ang Best Asian Import Award noon sa Japan B1 B-League bago siya napunta sa team ng BC Dubai. Hindi nga lang ito gaanong nabibigyan ng playing time sa BC Dubai kaya may chance talaga na lumipat si Terdy ng liga o team at mapunta sa KBL na kung saan maganda-ganda rin ang sahod ng mga players dito. Masasabi nga natin na malakas-lakas rin ang Strong Group Pilipinas, pero hindi lamang sila ang merong solid na lineup, maging ang mga ibang teams ay tad-tad rin ng mga malalakas na players. Magkakatalo na naman kung sino talaga ang mas may gustong manalo. At tingnan natin ang ginawa ng Strong Group Pilipinas sa finals ng Jones Cup last season. At kung titignan natin ay mukhang talo na ang Strong Group. 71-64 ang score natin, 50 seconds ang oras natin sa fourth quarter, pero dahil nga sa depensa ng Strong Group at dito tayo bumilib, sila ang nanalo sa finals game na ito. Pwedeng gumamit ng patay oras ang kanilang kalaban dito, 50 seconds at 5 points ang kanilang lamang, pero maganda ang pagkakatrap ng Strong Group sa depensa. Na-anticipate ni Kiefer ang pasa, na abangan niya ito sa tamang direksyon. Bilis naman ng reaksyon ni Heading, takbo kaagad papalapit sa basket para sa isang layup. 3 points na lamang ang lamang ng Chinese Taipei dahil nga sa depensa at layup ni Jordan Heading. Nagmintis ang Chinese Taipei sa kanilang opensa, pero nagawa nilang mabawasan ng oras na natitira sa fourth quarter. Kung titignan natin, 20 seconds na lamang at lamang pa rin sila ng 3 points. Tahwan ng umatake, merong foul na nakuha at sa free throw line siya ngayon pupunta para sa dalawang free throws. Pumasok ang dalawang free throws ni Tahwan, isa na lamang ang lamang ng Chinese Taipei at sa depensa na naman nagpakitang gilas ang Strong Group Pilipinas. Tahwan na naman natapik ang inbound pass, may pa-follow up na dukot si RJ Abrientos, nakuha niya ang bola, pasa kay Heading at si Heading naman nakita si Kiefer open sa corner 3, pinasa ang bola, bumitaw ng 3 si Kiefer, pasok ang bola, Strong Group na ang nakalamang ng 2 points. Mga huling segundo ng fourth quarter, ren sa bando maganda ang pagkakabutata sa unang attempt ng Chinese Taipei, pero Gilbak ang sentro ng Chinese Taipei ang nakakuha ng bola para sa isang putback at naitablan niya ang score para sa isang overtime. Nauwi sa overtime ang finals game sa Jones Cup last season, pero mas nanaig ang hustle at laro ng Strong Group. Kanilang depensa ang nagpapanalo sa kanila at yung accuracy ni Heading sa free throw line, isa ito sa nakatulong para sa team ng Strong Group at dito na tuluyang nagkalamang ang Strong Group sa score tapos naagaw pa ulit ng Strong Group ang bola sa play na ito. Final score natin 83-79. Dito nakuha ng Strong Group ang kampyonato kontra sa best team ng Chinese Taipei. Mas maganda ang laro ngayon dahil Chinese Taipei na tumalo sa gilas. Makikita natin dito sa Jones Cup madadagdagan pa ng quality imports ang kanilang lineup. Babawi ngayon ang Strong Group Pilipinas laban sa team ng Chinese Taipei at halos yun nga rin ang lineup ng Chinese Taipei yung naglaro sa FIBA Asia Cup qualifiers na tumalo sa gilas team ang makakalaban ng Strong Group, kaya naman talagang kaabang-abang ang laro ng Strong Group kontra sa team ng Chinese Taipei dito sa Jones Cup 2025.